Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo guys, anong oras kayo nanonood sa video na to. So ngayon, mayroon tayong i-explain ako sa solution ko sa aming lab activity namin to. So meron kasing tatlong set. Una, set A, encapsulation. Set B, inheritance. Set C, polymorphism. So pinili ko is yung set B, which is yung inheritance. So ano nga bang inheritance? So sa mga di nakakaalam, no, yung inheritance is parang ano siya, um, isa siyang concept kung saan ang isang class ay pwedeng magmana ng properties at methods ng ibang class. So, example natin sa totoong buhay. Merong tatay, meron siyang anak. So, yung tatay, meron siyang properties na mata, bibig, ilong, tenga, kilay, so ano pa dyan. So, yung properties ng tatay is pwedeng ma-inherit ng anak. So, yung anak, meron na din siyang mata, ilong, bibig, o kilay, tenga, o ano pa dyan. Kasi nga in-inherit niya yung mga properties ng tatay niya eh. So, ayun yung concept ng inheritance. So, dito may code ako. Sa una, gumawa ako ng class na ang pangalan ay person. Ito yung parent class guys ha. Ito yung parent class ko. Yan. Dito nag-define tayo ng class na tinatawag na person, which is ito. Yan. Yan yung parent class. So, ang class is parang blueprint lang yun guys ha. Hindi siya actual na object. O parang ano lang siya, template pa lang. Ganyan. Ibig sabihin, wala pang nangyayari dyan guys ha. Wala pang nangyayari. Hanggat hindi tayo gumagawa ng object, wala pang nangyayari dyan. So, sa loob ng person, meron tayong constructor. Itong def, ito def init, yan. May putik. Kaya tayo. Yan. Yan yung instructor natin. Instructor. Mali guys, sorry. Constructor. So, ang init constructor ay automatic itong tatakbo kapag gumawa tayo ng object mula sa class na ito. So, meron siyang parameters. Sa loob ng parameter is self, name, campus ID. Si self ay reference sa mismong object na ginawa natin. So, dito sa baba naman yung self.name equals name, self.campus ID equal campus ID. Dito sinesave natin yung values ng object. So, kapag gumawa tayo ng dito guys, dito sa gumawa tayo ng, let's just say, sabihin natin object yan. Dito sa Gian, the student, Gian, ang mangyayari is, yung self.name is, ayan na yung Gian. Din yung self-campus ID, ayan yung 2024-001. So, bawat object may sarili silang values. So, dito naman tayo sa introduce. Sa introduce, so meron siyang sa loob ng parameter, meron siyang self. Ayan. Ito ay method ng yung method pa rin to sa person class. So parent ito sa sa parent class. Nasa loob din to, part of ng parent class. So kung tinawag natin tong introduce mamaya, ipiprint siya ng name at campus ID ng specific object. Hindi pa siya tumatakbo ngayon kasi wala pa tayong ginawa. So tatakbo lang siya kapag may object na tinawag na natin siya. So dito na tayo sa child class na tayo. Sa pinakauna nating child class, pangalan niya ay student. So dito nagsisimula yung inheritance. So, bakit dito nagsisimula? Ang student kasi ay isang child class ng person. Ibig sabihin, yung student, in-inherit niya lahat ng attributes at methods galing doon sa person. So, automatic, ang student ay may meron siyang name, campus ID, at yung introduce kasi, in-inherit niya eh. So, parang, yung sa example natin kanina, yung kung ano yung properties ng tatay is in-inherit ng anak niya. So, ito yung nangyari dito. Guys, hindi natin ulitin sa student class. Then dito sa constructor ng student, meron tayong def, and ganyan, self-name, campus ID. So may napapansin mo kayo guys? Siyempre meron, no? May nadagdag siyang additional na parameter, which is yung program. Yung student, may extra siyang info kumpara sa normal na person. So meron siyang dagdag na dinagdagan ko siya ng diyan na sabihin natin attributes na ganyan. So dito naman, gumawa tayo ng super. Ang super, ginagamit para tawagin ng constructor ng parent class. So itong constructor niya, ginamit natin yung super para tawagin yun, yung constructor ng yung parent class natin. So ang flow dito is, tatawagin ng constructor ng person. Then, isiset ang name at campus ID. Tapos, babalik sa student constructor. So ganyan yung flow dyan. Anong nangyari dyan. Then, dito sa program equals program, dito natin isiset ang program. So ngayon, ang student object ay may name,
campus ID, program, at program. Then dito naman tayo sa enroll method. Sa enroll method Sa enroll method. Ito ay specific behavior ng student. Ito, behavior ito ng student Kung ang behavior kanina ng person, yung person, ang behavior niya is itong introduce. Excuse me guys. Then dito naman tayo sa student, ang behavior niya is ito enroll. Ito ay specific behavior ng student, diba? Yan yung sinabi ko kanina. Hindi ito naman sarili niya itong method. Hindi niya minana hindi lahat ng hindi lahat ng child class is mag-aano na lang sila, magre-rely na lang siya kung anong properties dun sa parent class. Hindi ganun guys. Pwede siya magdagdag ng kanyang method. So dito sa student, yung dinagdag natin is yung behavior niya, which is yung enrollment. Then dito na tayo sa faculty na naman tayo sa child class natin, sa faculty sa pangalawang child class. Meron naman tayong class, faculty. Dito nag-inherit na naman siya sa person. So, faculty at child, ang faculty ay child din ng person kasi in-inherit niya. Inherit niya person. So, namanan niya na rin yung name, campus ID, at yung introduce. So, meron na naman constructor dito, yung def in itself, sa loob ng parameter may self, name, campus ID din. Meron na namang nadagdag na attributes or parameter which is yung department. Then, gumamit na naman ng super para tawagin yung constructor ng parent class. Yan, nag-set na ng name, set campus ID, set na department, ganyan. Then, ito na naman yung behavior niya. So, kanina sa student, meron siyang behavior na enrollment. Dito sa faculty, iba yung behavior niya. Ang behavior niya is teach, which is meaning niya magturo. Yan yung specific method ng faculty. Pares lang yan ng kanina sa student. So, dito naman sa pangatlo nating child class, ito staff na naman, person. Ganun pa rin. Nag-inherit pa rin siya sa parent na class, which is yung person. Diba? So, kung anong meron sa person na parent class, meron na din yung staff kasi nag-inherit lang silang tatlo. Pero meron silang dagdag na wala dun sa parent class, which is yung person. Ayun yung inheritance, di ba? So ayun na nga, dito na sa staff person, same ng pattern. Dito sa constructor niya, meron na namang self, name, campus ID, at meron na namang bagong nadagdag, which is yung office. Then sa super, ginamit niya naman para matawag yung constructor ng parent class. Then dito naman, bagong behavior na naman, yung process request. Ayun na naman yung bagong behavior niya. Dito, yung parent constructor, magsiset siya ng common attributes. Like, ganun lang, staff sets, office, yung mga ganyan lang. Then, dito na tayo sa object creation. Dito na nagsisimula ang tunay na execution. Kung kanina dito, sa taas, kung kanina dito sa taas, wala pa nangyayari dyan, nag-create pa lang tayo ng class, which is yung template pa lang. Ngayon dito sa people, dito na tayo nag-create ng object. So dito na talaga nagsisimula yung tunay na execution. So ito yung step by step execution. Yan, student object, tumawag siya ng student constructor. Super calls, yan. Dito na tayo sa looping. Siyempre, dito tayo sa pinakaunang looping. Ang mangyayari dito is for person and people. So, ang mangyayari is iisa-isahin ni Python ang bawat object sa list na people. So, ano nga ba yun? Which is yung student, faculty, staff. So, ang unang magra-run or unang maglo-loop sa person, which is yung student. Then, yung student ay malalagay sa temporary variable, which is yung person. Yan na, lagay na. Then, tatawagin natin yung shared na method, which is yung person.introduce. So, mangyayari dito is, kahit anong class ang person, tatakbo ang introduce. Dahil, inheritance ito galing sa person, di ba? So, ang output nito is, ang mapiprint nito is, hi, I am, self-name, which is ang value nito is yung Gian. My campus ID is self, which is yung
value niyan is yung 2024. So, ang mangyayari dyan, ang output dyan is ito. Ayan yung output niya. Ito. Hi, I am Gian. My campus ID is 2024-001. So, ayan yung magpe-print. Dito naman tayo sa type checking na tayo guys, which is dito sa is instance. So itong is instance is built into para i-check kung anong kung anong klaseng ano ba siya. Ulit yun, i-check niya kung anong class or type ang isang object. So ayun yung meaning ng is instance. So ang mangyayari is i-check, di ba? I-check ni Python, ito mangyayari dun, i-check ni Python yung current na object, which is yung student. Kung oo, papasok sa loob ng if block at tatawagin ang student specific method na enroll. So, tawagin na natin yung tinawag na yung student method, which is yung enroll. So, ang mangyayari dito is lalabas sa console, Gian enrolled in object-oriented programming. So, i-run natin. So, ito, yan. Gian enrolled in object-oriented programming. So hindi ito tatawagin sa faculty or staff kasi is instance lang ang nagde-decide. So ayun lang yung magde-decide, kaya hindi siya tatawagin dun sa faculty or staff. Then dito naman tayo sa type checking para sa faculty, which is yung elif is instance. So mangyayari dito is kung ang object ay faculty, papasok sa block na ito at tatawagin ang teach method. So, yan, di ba? Person.teach. So, ang mangyayari dito is lalabas sa console is Mr. Cruz is teaching database system. Kasi nga dito yun. Ayun, is teaching. Yan. So, ito i-run natin, Yan. Mr. Cruz is teaching database system. So, ayan ito. Ito siya. Then next, dito naman tayo sa type checking para sa staff. So elif na naman, elif instance person. So mangyayari dito is kung object na naman ay staff, papasok sa block nito, tawagin yung process request method na naman. So mangyayari dito is lalabas sa console, Miss Reyes is processing enrollment request. So run natin ulit. Yan. Yan na. So, explain natin yung mangyayari dito sa buong loop. Sa una, di ba, kukunin yung first object, which is yung student. Then, tatawagin yung introduce, which is mag-print lang ng introduction. Then, i-check natin yung type, yung student. Then, tatawagin natin yung method niya, which is yung enroll. Then, print natin yung enrolled. Then, next object naman, babasahin na naman, lulup na naman sa pangalawa. Tawagin na naman yung introduce, print na naman yung intro. Ganun lang nangyayari dyan. So ayun lang yung explanation ko sa sa solution ko, and I hope may natutunan kayo guys, and goodbye.